Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! May mga pagkakataon talaga na minsan di ko mapigilan na asarin si Bunso. Ayaw pa kasing magpatuli. Kaya ayun, galit na galit kapag tinatawag kong supot. Pero kahit supot yung si Bunso, mahal na mahal ko yan. Nanay, si Kuya O. Ano ba naman kayong dalawa, mga anak? Tama na yan. Tapusin nyo na yung pagkain nyo at matulog kayo ng maaga. Nanay, hindi na ako magpapahatid kay Kuya sa eskwelahan. Sige anak. Ikaw na ang kumausap sa kuya mo. Hoy, Kuya. Narinig mo ba sinabi ko? Oo. Bunso, narinig ko. At hindi pwedeng hindi kita ihahatid at susunduin. Baka mamaya kung anong mangyari sa'yo sa daan. Kuya, wag na. Malaki na ako. Kaya ko ng sarili ko. Hindi nga pwede, Bunso. Ang kulit mo. Ihahatid at susunduin kita. Sa ayaw at sa gusto mo. Kuya naman malapit na ako mag-14 na taon. Kaya ko na talagang sarili ko, kuya. At saka, diretso uwi naman ako kaagad dito. Bunso, kapag sinabi kong hindi pwede, hindi pwede. At eto, hindi na sumagot si Bunso. Nakasanayan ko na kasi ang bagay na yun. At ayokong naglalakad mag-isa si Bunso sa daan. Katulad noon, naalala ko pa na lagi akong hinahatid ni tatay sa eskwelahan. At kapag uwian na, naghihintay na siya sa akin. Gusto ko lang naman na iparamdam kay Bunso kung paano ako maprotektahan na kahit wala na si tatay, ako naman yung kuya niya na aalagaan siya at di siya pababayaan. Kaya nga, hinahatid ko siya sa eskwelahan Tapos, sinusundo ko sa hapon. At di ako magsasawa na gawin ang bagay na yun. Kahit mapagod man ako. Kaya naman matapos makakain, nahiga na kami sa silid kung saan hindi tumabi sa akin si Bunso. Doon siya natulog sa tabi ni nanay ngayong gabi. Medyo nakakapanibago. Nagtampo ata si Bunso sa akin. Kaya hinayaan ko lang muna siya. Natulog na ako kaagad at sa pagsapit ng kinabukasan, maaga pa lang, gumising na ako upang maghanda ng babaunin ni Bunso. Ako ang nagluluto ng pagkain niya sa eskwelahan na ibinabalot ko sa dahon ng saging. Tapos katulad pa din ng dati, hinatid ko na siya. Kaya lang, naninibago ako. Di kasi ako kinakausap ni Bunso. Tahimik lang siya at di nasagot sa mga tanong ko. Ay nako, nagtampo nga talaga ata.
Kaya ito, nang maihatid ko siya, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Basta ito, may sinabi ako sa kanya bago ako umalis. Bunso, hindi na kita susunduin mamaya. Huwag kang gagabihin na dumiretso uwi ka na kagad sa bahay. At sa wakas, nakita ka nang ngumiti si Bunso. At ayun, iniwan na ako. Parang kailan lang. Ayaw niyang hindi siya inihahatid sa eskwelahan. Pero ngayon, ayaw nang magpahatid. Binata na nga talaga si Bunso. Supot nga lang. Pero teka. Dadaan muna ako kay tatay bago ako dumiretso sa bukid. Kaya ito, dumaan muna ako sa sementeryo tapos diretso na sa bukid kung saan ako nagtatrabaho. Medyo mabigat yung trabaho dito. Laging may binubuhat na mabigat. Pero okay lang. Sanay naman ako sa hirap. Nakasanayan ko na yung ganito. Kaya siguro, lumaki na lang din talaga yung katawan ko dahil sa bigat ng trabaho. At sa buong maghapon na lumipas, eto. Susunduin ko na ulit si Bunso. Kaya lang, di niya ako pwedeng makita. Babantayan ko na lang siguro ang bawat kilos niya mula sa malayo. Kaya eto, nagtungo ka agad sa eskwelahan at aba, sakto. Nakita ko kaagad si Bunso. Kaya nagtago ako para hindi niya ako makita. Pero, bakit ayaw pa niyang umuwi? Hanggang sa eto, may lumapit sa kanya na cute na batang babae. At aba, naghawak kamay tapos ayun. Nagsimula na silang maglakad. Kaya naman pala ayaw magpasundo. Kaya ito, habang pauwi na sila, nasa likuran lang ako. Nagmamasid. Nagsusubaybay. Tapos ito, mula sa tapat ng isang bahay, tumigil sila tapos yung cute na batang babae, aba. Hinalikan sa pisngi si Bunso. Ay nako, di ko alam kung magagalit ako. At nung makauwi sa bahay nila yung babaeng kasama niya, naglakad na ulit si Bunso. Pauwi na sa bahay namin. Ngayon, alam ko na ang dahilan kung bakit ayaw niyang ihatid at sunduin ko siya. Binata na talagang bunso kong kapatid. Kaya ito, nung makauwi na ako, halos magkasunod lang kami ni Bunso na dumating. At aba, si Bunso, kausap si nanay at mukhang seryoso ang pinag-uusapan nila. Oh, ano yung pinag-uusapan nyo, nanay? Anak, samahan mo nga tong si Roberto kay Manong Pepe at magpapatuli na daw. Alo, parang alam ko ng dahilan kung bakit magpapatuli na siya. Binataan na kasi. May nililigawan na. Sige nay, sa Sabado na lang. Lunes pa lang naman ngayon. Kuya, masakit ba yun? Bunso, huwag kang mag-alala. Parang kagat lang ng langgam yun. Pero, parang natatakot ako.
Kasi naman, alam kong masakit talaga yun. Ako tuloy ang kinakabahan.